Magandang araw. Isang mahusay na dentista si Joyce. May sarili siyang dental clinic sa lupang naipundar niya. Naroon din ang maliit nilang bahay ng kanyang tiya Marina. Mabait at mapagmahal na pamangkin si Joyce. Mahal na mahal niya ang kanyang tiya Marina na siya namang pumupok sa kanya mula nang maulila sa mga magulang noong bata pa siya. Noon pa man, nakita na niya ang pagsisikap ni Marina maitaguyod lamang siya, dahilan upang hindi na ito makapag-asawa. Dahil magiliw sa mga tao at hindi mahalos sumingil, laging maraming pasyente si Joyce. "Pagod na pagod ka, Joyce ah. Oh, heto na ang kape mo," sabi ni Marina sa dalaga, sabay abot ng inihandang kape. "Salamat po, tiya. Marami na naman po kasing pasyente ngayon. Maraming nagpalinis, nagpapasta, at saka nagpabunot po ng ngipin." Sagot naman ng dalaga sa tiya na kahit pagod ay nakangiti pa ring inabot ang kape. "Hindi ka naman talaga nawawala ng pasyente. Dahil mahusay ka, mabait, at hindi suplada. Hindi pa mahal sumingil." Papuri naman ng tiya sa dalaga habang umupo na rin sa kanyang tabi. Kung sisingilin ko po ng mahal ang mga tao, kawawa naman po yung mga mahihirap kong pasyente. Baka hindi na po nila maaalagaan ang mga ngipin nila. Sabi naman ng dalaga na huminto sa paghigop ng kape. "Oo nga pala, nagdaan dito ang manliligaw mong si Daniel. Dadalaw daw siya mamaya." Si Daniel talaga. Ayaw makinig sa akin. Sinabi ko na sa kanyang ibaling na lang niya sa iba ang kanyang pag-ibig. Tuloy pa rin siya sa panliligaw. Mabait naman siya. Gwapo rin. At may maayos na trabaho. Anong ayaw mo sa kanya, pamangkin? Nagtatakang tanong ni Marina. "Ayoko pong umibig, tiya. Ayoko pong mag-asawa. Yun po ang dahilan kaya kahit maayos na po ang buhay natin, hindi ako nakikipag-boyfriend." Seryosong sagot ni Joyce habang nakatingin ng malungkot sa tiya. "Dahil ba sa nangyari noon, Joyce, kaya Tiya Marina, pasensya ka na. Dahil sa akin, kaya nalulungkot ka tuloy. Wala po kayong kasalanan, kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Huwag rin po kayong humingi ng tawad. Desisyon ko po ang hindi na mag-asawa." Malungkot na pag-uusap ng magtiya. Kahit pumasok na sa silid si Joyce upang magpahinga, hindi pa rin mawala ang lungkot ni Marina. Alam na niya kasi ang inaalala ng pamangkin. Kaya umiiwas ito sa pag-ibig. Hindi nga lang ito makaiwas sa mga manliligaw. Dahil na rin sa maganda, mabait at matalino ito. "Hayan po, Ma'am Norma. Tapos ko na pong linisan ng ngipin ninyo," sabi ng dalaga kay Norma sabay inat ng likod. Si Norma ay isa sa mga may edad na mayayamang pasyente ni Joyce. "Salamat, Doktora Joyce." Nakangiting sagot ni Norma matapos magmumo. "Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, ma'am. Dahil marami na po kayong pasyente na naibigay sa akin." Sagot ng dalaga habang nakangiti at nakatingin kay Norma. Mahusay ka kasi at mabait. Kaya naman pag may nagtatanong sa akin ng mahusay na dentista ang mga kaibigan ko, ay ikaw ang ibinibigay ko. Sagot naman ni Norma na muling ngumiti sa dalaga. "Salamat po uli, Ma'am Norma." Balik naman ni Joyce sa kanya.
Bukas nga pala, Joyce, may dadalhin akong mga magiging pasyente mo. Ang aking mag-ama, sina Norbert at Denver. Pagtatapos ni Norma, sabay marahang tumayo at nagpaalam ng umalis. Kinabukasan nga, maaga pa lang ay naroon na siya sa klinik ng dalaga, kasama ang kanyang asawa at gwapong anak na si Denver. Sabi ko sa kanila, sa'yo na magpaalaga ng mga ngipin nila dahil mahusay ka, maganda at mabait pa. Masayang sabi ni Norma habang palipat-lipat ng tingin kay Joyce at sa kanyang mag-ama. Um, Hindi ka lang pala mahusay na dentista. Maganda ka pa. Totoo pa lang lahat ng sinabi ni Mami tungkol sa'yo. Sabi naman ni Denver habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Tapos na siyang linisan ng mga ngipin ni Joyce. Hindi naman, Denver. Nahihiya ngunit nakangiting sagot ng dalaga at umiwas sa tingin ng gwapong binata. Kinagabihan, matutulog na sana si Joyce nang may biglang tumawag na bagong number sa cellphone niya. Sinagot naman niya ito ng maayos kahit pagod at hindi niya alam kung sino ang tumatawag. At doon niya nalaman na si Denver pala yun. Hiningi pala ng binata ang number niya kay Norma. At yon ay dahil interesado siya sa dalaga. At ang pagtawag na yon ay naging madalas. Natira naman nakapagpasaya kay Joyce. Mukhang masaya ka na naman, pamangkin. Bati na may panunukso ni Marina sa dalaga. Napakapalabiro po kasi ni Denver, tiya. Palagi niya po akong napapatawa kapag tumatawag siya. Paliwanag naman ng dalaga, sabay tingin sa tiya. Ngunit nang lumaon, ay dumalaw na rin si Denver. Lagi itong nagdadala ng mga pasalubong para sa kanila ni Marina. Kaya naman mabilis siyang kinagiliwan ni Marina. Ngunit maging si Joyce ay nahuhulog na rin ang loob sa binata. Lagi na niya itong naiisip at namimiss kapag hindi nakakatawag o kaya'y nakadadalaw ang binata. Hindi ito tama. Hindi ako dapat magkaroon ng damdamin kay Denver. Baka masaktan lang ako sa huli. Dapat ko siyang iwasan. Pero paanong gagawin ko? Mga pasyente ko sila at mabait sa akin, sina Ma'am Norma. Ano bang gagawin ko? Nagugulo ang sabi ng dalaga sa sarili habang nakahiga sa kama. Nang sumunod na araw, ay muling dumalaw ang binata sa kanya. Iniabot nito ang dalang 3 red roses. Saka sinimulan ang pagtatapat ng pag-ibig. Mahal kita, Joyce. Noong una pa lang kitang makita, iba nang naramdaman ko para sa iyo. Pagtatapat naman ng binata habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Lumakas naman ang pintig ng puso ng dalaga. Hindi siya agad makasagot. Sa huli, pinilit niyang magsalita kahit kinakabahan. I'm sorry, Denver. Iba na lang ang mahalin mo. Pahinto-hinto niyang sabi habang iniiwasan ang mga titig ng binata. Bakit, Joyce? May mahal ka na bang iba? Nasasaktang tanong ng binata. Ayokong umibig. Lalong ayokong mag-asawa. Sa wakas ay nasabi rin niya sa binata kahit hirap na hirap. Pero bakit? Joyce, ang umibig at ibigin ang pinakamagandang ibinigay ng Diyos sa tao. Denver, hindi ako bagay sa iyo.
Mayaman kayo. Pagdadahilan ng dalaga na pilit pa ring umiiwas sa titig ng binata at kinukontra ang tibok ng kanyang puso. Joyce, sa ngalan ng pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi hadlang ang pagkakaiba ng agwat ng ating pamumuhay. Ang totoo nga, gusto ka na rin ni na mami at daddy para sa akin. Malambing na paliwanag ng binata na para namang tumunaw sa puso ng dalaga. Hindi nga niya napatigil sa panliligaw si Denver. Huwag mo nang pahirapan pa ang damdamin mo, pamangkin. Tanggapin mo na ang pag-ibig ni Denver. Alam ko namang mahal mo rin siya. Payo naman ni Marina sa nag-iisip na pamangkin. Natatakot po ako, tiya. Baka masaktan lang po ako. Baka po, iwan lang ako ni Denver kapag nalaman niya. Sabi naman ng dalaga na napapaluwa na. Naaawa ako sa iyo, Joyce. Kasalanan ko, kaya nahihirapan ka ngayon. Malungkot at napapaluha na ring sabi ni Marina. Hindi niyo po kasalanan, tiya. Ako po ang nagpasyang gawin yun. Sagot naman niya habang pareho na silang magkatabing luhaan. Gusto ko po sanang layuan na lang si Denver. Kaya lang, hindi ko naman po alam kung paano ko gagawin yun. Kung sabihin mo na lang kaya sa kanya ang katotohanan, mungkahi naman ng tiya sa dalaga. Nagulat naman si Joyce dahil doon. Tia Marina, kung mauunawaan niya at hindi magbabago ang damdamin niya, isa lang ang ibig sabihin noon. Siya na nga ang para sa iyo. Kung magbago po siya at iwan po ako, masasaktan po ako, tiya. Pamangkin, doon mo ihanda ang iyong sarili. Ang mahalaga, Joyce, naging tapat ka lalo na sa lalaking minahal mo. Madamdaming pag-uusap ng magtiya. Samantala, sa opisina naman ni Denver ay, "Di ka pa pala niya sinasagot, Denver?" Gulat na sabi ni Daryl kay Denver. Si Daryl ay kaibigan ng binata na bumisita sa kanyang tanggapan. Hindi pa nga, Daryl eh. Pero hindi tiyaga pa rin ako. Malungkot na sagot ng binata. Kung sa bagay, may kasabihan. Kapag may tiyaga, ay may nilaga. Sagot naman ni Daryl, sabay tawa sa kaibigan na nalulungkot. Nagtataka lang ako eh. Kung bakit sa ganda ninyo, ayaw niya umibig at mag-asawa. Sagot naman niya kay Daryl na uminom na ng juice. Naku, malamang may mabigat na dahilan yun. Kaya yun ang alamin mo, Denver. Payo naman ng kaibigan, sabay kagat sa sandwich na inihanda ni Denver. Kinabukasan ay inihanda na nga ni Joyce ang sarili. Ipagtatapat na niya kay Denver ang kanyang lihim. Kaya kahit kabado ay hinarap niya ang binata nang muling dumalaw. Sabihin mo, Joyce, bakit ba ayaw mo umibig at mag-asawa? Bakit ayaw mong tanggapin ang pagmamahal ko? Masuyong tanong ng binata. Ipagtatapat ko na sa iyo ang katotohanan, Denver. Naiiyak na sabi ng dalaga. Denver, hindi na ako
Hindi na ako malinis. Hindi na ako birhen. Huh? Gulat na sagot ng binata sa lumuluwang dalaga. Bagamat nagulat, bumawi naman agad ang binata. Yun lang ba ang naalala mo? Joyce, handa akong tanggapin yun. Marami namang babae ngayon na ganun din. Dahil na rin sa pagbabago ng panahon. Ang importante ay kung mahal mo rin ako. Sagot naman ang binata na nakapagpasaya ng bahagya sa dalaga. Ngunit naroon pa rin ang kaba sa kanyang puso. Kaya naman muli siyang nagpatuloy. Hindi mo naiintindihan, Denver. Dati akong nagtrabaho sa club. Nakipagrelasyon sa isang matandang mayaman. Hindi lang para sa aking pag-aaral, kundi pati na rin para kay Tia Marina. Nahitiraran kasi siya noon. Kinailangang operahan upang makaligtas sa kamatayan. Wala namang makatulong sa amin. Kaya labag man sa loob ko, nagawa akong pasukin ng maruming trabaho yun. Lumuluhang pag-amin ng dalaga sa binata. Ngayong alam mo na ang lahat. Ngayon mo sabihin na mahal mo pa rin ako. Patuloy pa niya. Para namang nawala sa sarili ang binata dahil sa narinig. Ngunit ganun pa man, maayos itong nagpaalam at sinabing babalik na lamang siya. Hindi naman mahinto ang pag-agos ng mga luha ni Joyce nang umalis ang binata. Bakit ba kasi nagmahal ka pa, Joyce? Nasasaktan ka lang tuloy. Sabi ng dalaga sa sarili habang nasa silid at lumuluha. Inalo naman siya ni Marina nang makita siyang lumuluha. Pinayuhan niya ang pamangkin na lakasan ng loob at idalangin sa Diyos na mangyari ang makabubuti para sa kanya. Sa kabilang dako, napansin naman ni Norma at Norberto ang pagkabalisa ni Denver. Tinanong nila ang binata ukol dito. Ipinagtapat naman ng binata ang lahat sa mga magulang. Ano na ngayon ang pasya mo, anak? Tanong naman ni Norma na hindi man lang kinakitaan ng galit sa mukha. Nagbago ba ang damdamin mo sa kanya? Tanong naman ni Norberto. Ang totoo, Mami, Daddy, mahal ko pa rin po si Joyce. Lalo ko pa nga po siyang minahal dahil sa kanyang pagtatapat. Kaya lang, kayo po ang iniisip ko. Baka po, magalit kayo sa akin. Pagtatapat naman ni Denver habang palipat-lipat ng tingin sa mga magulang. Kilala mo kami, anak. Hindi kami mapanghatol ng iyong mami. Ang mahalaga sa amin, anak, ay ang kaligayahan mo. Sabi ng dalawa na nakangiti na sa anak. Nakabangon na si Joyce. Naituwid na niya ang kanyang pagkakamali. Kaya hindi na dapat natin siyang hatulan. Kaya kung mahal mo siya, balikan mo. At huwag mong pahirapan ang iyong damdamin. Pagtatapos naman ni Norma. Para namang nabunutan ng tinik ng binata. At mabilis niyang tinungo ang bahay ng dalaga. Sa bahay naman ni Joyce, ay nakaimpake na ang mga damit ng magtiya. Balak pala nilang magbakasyon ng 1 buwan sa probinsya. Yun ay upang mabawasan ang sakit na nadarama ng dalaga.
Gulat na gulat si Joyce nang makita ang binata sa sala. Bakit ka naparito, Denver? Naiiyak na sabi ng dalaga. Di ba sabi ko, babalik ako? Narito na ako, Joyce, para sa'yo. Masuyong sagot ng binata habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Denver? Sabi naman ng dalaga na hindi makapaniwala habang magkahinang ang mga mata nila ng binata. Mahal pa rin kita, Joyce, sa kabila ng lahat. At handa akong pakasalan ka. Sagot naman ng binata habang humawak na sa kamay ng dalaga. Pero ang mga magulang mo, paano sila? Baka itakwil ka nila. Joyce, hindi sila mapanghatol. Ang totoo, sinabi ko na sa kanila ang lahat. Ano? Gulat namang sagot ni Joyce. Huwag kang mag-alala. Naunawaan ka nila. Naunawaan nila tayo. Sabi naman ni Denver. Totoo? Denver? Nunguluha ng tanong ng dalaga sa binata. Oo, mahal ko. At gusto kong malaman ngayon kung mahal mo rin ba ako. Mahal din kita, Denver. Mahal din kita. Hindi na nga naitago pa ng dalaga ang kanyang damdamin. Matapos yun ay nagyakap sila ng mahigpit ng binata. At pinahiran naman ni Denver ang mga luha ni Joyce. Ilang buwan din ang itinagal ng kanilang pagiging magkasintahan. Hanggang sa nagpasya na ang binata, napakasalan na si Joyce. Masayang-masaya naman si Marina sa naging kapalaran ng pamangkin. Alam niyang mabuting bata ito. Nagkamali nga lang dahil sa kanilang kagipitan noon. Para namang nasa ulap si Joyce nang sumapit ang kasal nila ni Denver. Damang-dama niya ang kaligayahan habang suot ang magandang puting wedding gown niya. Wala nang takot sa puso niya. Pagkat malaya na siya sa mapait niyang nakaraan. Oo, pinalaya na nga siya ng isang tapat at dakilang pag-ibig ni Denver. At minsan pang napatunayan ng kwentong ito na ang pag-ibig na tapat ay laging may katapat. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli po dito sa Dear Ocean.